Ang proyektong pinangangasiwaan ko, nang nasa huling hakbang na, ay biglang tinanggihan ang paglabas ng pondo ng personal na tagapayo sa pananalapi na kinuha ng asawa ko sa napakataas na sahod. Ngumiti siya at sinabing, "Pasensya na, kuya. Ngayon, bawat sentimo ni President Bae ay nasa ilalim ng pamamahala ko. Kung walang pahintulot mula sa akin, wala kang karapatang gumamit ng anumang pondo." Noon ko lang nalaman na ang asawa kong presidente ng kumpanya ay ipinagkatiwala ang daan-daang bilyong yaman ng kumpanya sa isang bagitong tagapayo sa pananalapi na si Hikyang. Nag-post pa si Hikyang ng mahabang pasasalamat, "Salamat, President Bae, sa tiwala mo sa akin. Sisikapin kong pamahalaan ang kumpanya ng mas mahusay pa." Sa sobrang galit, tinawagan ko si Bae Ningbing. "Bae Ningbing, kailan pa kinailangan ng pag-apruba ng isang tagalabas para lang maglabas ng pondo ang kumpanya?" Ngunit binaliwala lang ito ni Bae Ningbing. Isa siyang mataas na antas na tagapayo sa pananalapi na nag-aral sa ibang bansa. Mas angkop siyang mamahala kaysa sa iyo. Isa pa, aplikasyon lang naman yan, sundin mo na lang ang proseso. Pagkasabi nito, agad niyang ibinaba ang tawag bago pa ako makasagot. Labis ang hinanakit ko. Nag-text ako sa kanya, "Isang beses ko lang sasabihin, paalisin mo ang lalaking yan." Binasa niya pero hindi nag-reply. Pagkalipas ng 10 minuto, tuluyang na-blacklist si Hikyang sa industriya. Kasabay nito, mga order na nagkakahalaga ng daan-daang milyon para sa mga kumpanya sa ilalim ng Bae Corp ay kinansela. Dahil may gustong sumubok sa galit ko, handa akong magdagdag ng gasolina sa apoy para tuluyang malugi ang Bae Corp. Matapos manalo ang kalaban sa bidding, puno ng galit na itinulak ko ang pinto ng opisina ni Bae Ningbing at inihagis ang walang silbing mga dokumento ng proyekto sa kanyang mesa. Akmang magsasalita na ako nang magtanong si Bae Ningbing ng may pagkainis, "Fang Yuan, alam na alam mo kung gaano kahalaga ang proyektong iyon ng gobyerno para sa kinabukasan ng Bae Corp. Bakit hindi mo ginawa ang lahat para makuha ito?" Nang lumabas ang balitang nanalo ang kalaban, bumagsak agad ang stocks. 3 buwan akong naghanda, puyat at gutom. Tiniis ko ang sakit ng tiyan at maagang pumunta sa meeting para lang walang maging mali. Pero ang napala ko ay isang paratang na hindi ginawa ang lahat. Halos matawa na ako sa galit. Hindi ginawa ang lahat. Dahil yan sa pinigilan ni Hikyang ang pondo. Ni hindi nga ako nakapasok sa bidding hall. Ilang overtime ang ginawa ko, ilang alak ang ininom ko. Ang pagkakataong halos sigurado na, basta na lang ipinamigay sa iba. Mas galit pa ako kaysa kanino man. Imbes na siya ang sisihin mo sa pagsira sa magandang pagkakataon, ako pa ang sinisisi mo. Nandoon din si Hikyang. Nakaputing polo, salamin na may silver na frame at maayos na suklay. Mukhang elite, pero sa totoo lang, isa lang siyang baguhan na walang karanasan. Dati, kinuha niya ang 5 milyon ni Bae Ningbing para i-invest, pero sa loob lang ng 3 araw, nalugi siya ng 1 milyon. Sinabi ko kay Bae Ningbing na tanggalin siya at kumuha ng may kakayahan, pero ayaw niyang pumayag. Sabi niya, bata pa raw si Hikyang at kailangan ng pagkakataong matuto. Inakala ko na lang na may nakita siyang kakaibang galing sa kanya. Kasi bago siya dumating, ako ang laging namamahala sa pera. Sinabi pa noon ni Bae Ningbing na panatag siya dahil ako ang asawang tagapamahalat niya. Nang maging abala ako, pumayag siyang kumuha ng personal na tagapayo. Pero ngayon, lumalabas na hindi lang walang silbi si Hikyang, kundi walang modo pa. Ginagamit niya ang proteksyon ni Bae Ningbing para umakyat sa ulo ko at magyabang na kailangan ko pang mag-apply sa kanya para makagamit ng pera. Lalo akong nagalit. Malamig kong sinabi, ipinagkatiwala mo ang daan-daang bilyon sa isang walang kwentang tao. Bae Ningbing, kung sobra-sobra ang pera mo, ipamigay mo sa charity. Ibigay mo sa mga nangangailangan, huwag mong sayangin sa isang walang silbi. Nang marinig ito ni Hikyang, namutla siya at napahiya. Pinigilan niya ang emosyon at mapagkumbabang nagpaliwanag, "Vice President Fang, alam ko pong hindi ko naibigay agad ang pondo. Pero ginagawa ko lang po ang tungkulin ko na pamahalaan ang pera ni President Bae. Kung papayagan ko ang isang exception, baka kahit sino na lang ay basta-bastang kumuha ng pera niya. Hindi ko po kayang akuin ang responsibilidad na iyon. Sana po maintindihan ninyo." Paulit-ulit niyang sinasabi na ginagawa lang niya ang tungkulin niya, pero may sariling proseso ng pag-apruba ang kumpanya. Kung kailangan ng pondo, natural na hihingi sa Finance Department.
Maliban sa asawa ni Bai Ningbing, sino pa ba ang may karapatang direktang gumalaw ng pera niya? Malinaw na gumagamit lang siya ng kapangyarihan ng iba para magyabang sa akin, ang tunay na asawa. Napangisi ako. Siguro masyado akong naging mabait kamakailan kaya kung sino-sinong aso't pusa ang umaakyat sa ulo ko. Ngunit naawa si Bai Ningbing sa naaping si Hikyang. Ang guilt na naramdaman niya para sa akin ay biglang naging inis. Fang Yuan, naikwento na sa akin ni Hikyang ang lahat. Tama ang ginawa niya. Hindi mo na kailangang pahirapan pa siya. Kahit pa dahil sa huling pagbigay ng pondo, makakahanap ka naman ng ibang paraan. Hindi yung basta mo na lang ipamimigay ang ganoong kagandang pagkakataon. Hindi ko na kailangang ituro pa sa'yo yan. Palampasin na natin ito ngayon. Sa susunod, sumunod ka sa patakaran at mag-report ng maaga. 3 taon na kaming kasal. Nagkaroon na kami ng mga hindi pagkakasundo sa trabaho, pero ito ang unang beses na kumampi si Bai Ningbing sa ibang lalaki laban sa akin, at gusto pa niyang ako ang magmakaawa sa lalaking iyon para sa pera. Nakalimutan na ba niya na dahil sa akin kaya siya nasa kinalalagyan niya ngayon? Nang makita ko ang mapanuyang ngiti sa labi ni Hikyang, pinilit kong pigilan ang nag-aalab na galit sa aking dibdib. Malamig kong tiningnan si Bai Ningbing. Bai Ningbing, malinaw ba sa'yo kung anong klaseng desisyon ang ginagawa mo ngayon? Ako ang asawa niya. Ang lahat ng aming ari-arian ay conjugal property. Pero hahayaan niyang isang ibang lalaki ang magdesisyon para dito. Ayaw nang makipagtalo ni Bai Ningbing. Tumingin siya sa mga dokumento at basta na lang sinabi, sige na, lumabas ka muna. Dahil ganito na ang sitwasyon, wala na akong masabi. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng opisina. Dati, kami ni Bai Ningbing ang kinaiinggitan ng lahat, may totoong pagmamahalan na bihira sa mga mag-asawang pinagkasundo lang. Ngunit ang pagdating ni Hikyang ang nagdulot ng lamat sa aming perpektong pagsasama. Bai Ningbing, kung hahayaan mong lumaki ang lamat na ito, huwag kang magsisi sa huli. Binigyan ko ang sarili ko at ang team ko ng paid vacation. Sa loob ng panahong iyon, hindi ako nangialam sa mga gawain ng kumpanya. Pagkalipas ng 1 linggo, galit na nag-voice message si Director Liu. Vice President Fang. Dinala ko pa ang mga kaibigan ko sa club ninyo para pag-usapan ang negosyo, pero pati basag na baso, kailangan ko pang bayaran. Si Director Liu ang pinakamalaking kliyente ng Bicorp. Para mapanatili siya, ipinangako kong libre siyang makakapasok sa mga high-end club ng Bicorp at lahat ng gastusin ay sa akin. Alam ito ng lahat ng empleyado ng Bicorp kaya imposible silang maningil. Agad kong tinawagan ang manager pero nag-aatubili siyang sumagot. Ibinigay na po ni President Bai kay MCH ang buong pamamahala sa Binyuan Club. Sabi po ni MCH, siya na raw po ang maihawak ng pera ngayon at lahat ay kailangang maningil kung walang paunang abiso. Limitado pa sa 1,000 yuan bawat transaksyon, lalo na po sa mga kliyenteng hawak ninyo, Vice President Fang. Ngayon po, pinag-uusapan na sa kumpanya na malapit na raw po niyang palitan kayo, kaya lahat ay nagsisipsip sa kanya. Agad na sugatan at dumugo ang palad ko dahil sa piraso ng baso. Si Hikyang na naman. Papalitan ako. Karapat-dapat ba siya? Pinigilan ko ang galit at inutusan ang manager na ayusin agad ang sitwasyon. Ngunit inagaw ni Direktor Liu ang telepono at sinabi sa akin, 1,000 yuan. Ano nang tingin niyo sa akin, asong pulubi? Kaya ko lang kinonsidera ang Bicorp ay dahil sa'yo. Kung lilipat ka sa ibang kumpanya, handa akong makipag-ugnayan sa'yo, pero hinding-hindi ko na ikokonsidera ang Bicorp. Pagkasabi nito, umalis siya kasama ang kanyang mga kasama, galit na galit. Sunod-sunod din ang mga kliyenteng nag-abiso sa akin na hindi na sila makikipag-ugnayan sa Bicorp. Hindi ko na napigilan. Tinawagan ko si Bai Ningbing, ang boses ko'y sobrang lamig. President Bai, anong ibig sabihin nito? Sinadya kong diinan ang key President Bai para ipaalala sa kanya kung gaano kahibang ang desisyon niya. Ang Binyuan Club ay binili ni Bai Ningbing gamit ang unang pera na kinita niya bilang regalo sa kaarawan ko. Pinangalanan nito mula sa aming mga pangalan, sumisimbolo sa aking karangalan at kapangyarihan bilang asawa ng presidente. Ngunit ngayon, binaliwala ni Bai Ningbing ang mga pangako at patakaran at hinayaan si Hikyang na walang karapatan na mamahala. Isa itong paghamon sa aking otoridad at pagpapahiya sa akin. Sa tanong ko, sumagot si Bai Ningbing ng may pagkainis, alam ko na.
May dahilan si Hikiang kung bakit niya ginawa yan. Huwag mo siyang laging pinag-iinitan. Yung mga kliyente, bigyan mo na lang ng regalo. Tandaan mo, mag-report ka kay Hikiang 1 buwan bago ang transaksyon. Kung hindi ako kikilos, aakalain niyang isa akong pusang may sakit. Naging sobrang dilim ng mukha ko. Dati, pinagbibigyan ko lang si Bai Ningbing. Dahil gustong magyabang ni Hikiang, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan. Hinihiling niya na lahat ng pondo ay dumaan sa kanyang pag-apruba, kaya ginipit ko ang buong kumpanya. Sino mang maglakas loob na humingi ng pondo kay Hikiang ay aalis sa kumpanya. Di nagtagal, ang mga dating sumisipsip sa kanya ay nagsimulang laitin siya. Kesyo masama ang ugali, gumagamit ng katawan para umangat pero nabigo, at sinampal ng tunay na asawa. Napilitan si Hikiang na mag-leave at mag-post sa social media. Kahit na hindi ako maintindihan, titiisin ko ang lahat ng sakit at haharapin ang trabaho ng may ngiti. May kasama itong litrato niya na mamula-mula ang gilid ng mata pero pilit na nakangiti. Agad akong tinawagan ni Bai Ningbing para kumprontahin. Masaya ka bang apihin ang isang maliit na empleyado? Fang Yuan, pwede bang tumigil ka na sa pagiging iresponsable? Malinis ang konsensya namin ni Hikiang. Sa tingin ko lang, masipag siya. Kung nagsiselos ka kaya mo siya ginaganito, hindi na kailangan. Kahit pa kasalanan niya ito, hindi mo ba kayang maging mapagbigay at palampasin na lang? Ako ang asawa niya, pero si Hikiang ang lagi niyang pinoprotektahan at walang pakialam sa nararamdaman ko. Kung ganoon, hindi ko na rin kailangang isipin ang nararamdaman niya. Ibinaba ko ang tawag. Para makaganti, dinala ni Bai Ningbing si Hikiang para bumili ng bagong BF. Hindi ako nakipag-away. Inutusan ko ang Finance Department na maglabas ng malaking halaga para sa maagang benepisyo ng lahat ng empleyado. Ang mga top executive ay nakatanggap ng mga mamahaling sasakyan at alahas, habang ang mga maliliit na empleyado ay nakakuha ng bonus na 20 hanggang 30,000. Parang tubig na umagos ang pera ng Bai Corp. Sa wakas, hindi na nakatiis si Bai Ningbing at tinawagan ako para pigilan. Kinabukasan, dinala niya si Hikiang sa bahay. Si Hikiang ay takot na nakatayo sa likod ni Bai Ningbing. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata at may maitim na bilog sa ilalim. Ang suot niyang itim na custom suit ay disente, pero ito ang brand na laging binibili ni Bai Ningbing para sa akin. Nang mapansin niya ang tingin ko, agad siyang lumapit, yumuko at humingi ng tawad. Ang boses niya ay puno ng lubos na katapatan. Vice President Fang, pasensya na po, naging walang modo po ako. Yung post ko po kahapon, hindi po kayo ang tinutukoy ko. Masama lang po ang loob ko. Pakiusap po, patawarin niyo po ako. Sa susunod po, uunahin ko ang pag-apruba sa mga pondo ninyo. Pagkasabi nito, yumuko siya, na parang takot na hindi ko siya patatawarin. Wala akong ganang kahit sulyapan man lang siya. Ngumisi ako. Uunahin ang pag-apruba sa pera ko. Sino ka sa tingin mo? Lumayas ka. Yumuko si Hikiang, nanginginig na parang labis na napahiya, at pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Naramdaman ni Bai Ningbing na sobra na ang ginagawa ko. Tiningnan niya ako ng masama. Nagpakumbaba na si Hikiang at humingi ng tawad sa'yo. Kailangan mo pa ba talagang yurakan ang dignidad ng isang tao para lang masaya ka? Ang pagkadismaya at kabaliwan ay kumalat sa aking puso. Ngumisi ako. Hindi mahalaga kung karapat-dapat ba siyang pagmakaawaan ko ng pera. Bilang asawa ko, paulit-ulit kang kumakampi sa ibang lalaki sa harap ko. Hinahayaan mong palitan niya ang posisyon ko at kunin ang trabaho ko. Binibigyan mo siya ng espesyal na trato sa binyuan, binilhan mo siya ng GFV at suite. Palagi mong nilalagpasan ang hangganan ng trabaho. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Wala kaming relasyon ni Hikiang, malinis ang konsensya namin. Bakit ayaw mong maniwala? Tila nasaktan siya sa mga sinabi ko at lalong tuminis ang boses niya. Biglang nagsalita si Hikiang. Vice President Fang, kasalanan ko po ang lahat. Pakiusap po, wag na kayong mag-away ni President Bai dahil sa akin. Pagod na po siya kamakailan, kailangan niyang magpahinga. Babalik na po ako sa kumpanya para mag-resign. Hindi ko na po kayo guguluhin ni President Bai. Si Bai Ningbing ang pinakamadaling maloko sa ganitong drama. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Hikiang sa harap ko. Hindi mo kasalanan.
Galit na sa akin si Vice President Fang, kaya niya ipinagbenta ang binyuan na pinuntahan ko. Pati na rin ang mga usap-usapan sa kumpanya. Kung mananatili pa ako, lalo lang siyang maiinis at magiging pabigat lang ako sa inyo. Aalis na lang po ako di. Si Bai Ningbing, na balak sanang pagalitan ako sa pag-api sa isang maliit na empleyado, ay biglang napatingin sa akin nang marinig ang ginawa ko. Ano? Ibinenta mo ang binyuan. Kaya pala, alam niyang mahalaga ang binyuan. Kung gayon, bakit niya hinayaang isang tagalabas ang mamahala dito? Hindi ko na tiningnan ang magkahawak nilang kamay. Sumandal ako sa sofa at malamig na sinabi, Bai Ningbing, ikaw ang unang sumira sa mga patakaran. Bakit ko pa itatago ang basurang nadungisan na? Bago pa siya magalit, idinagdag ko pa, dahil paulit-ulit mo siyang binibigyan ng special treatment, sinisira ang mga patakaran, at nililimitahan ako sa lahat ng bagay, ayoko nang maging asawa ng presidente at vice president. Maghiwalay na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Bai Ningbing sa hindi makapaniwalang tingin, ang mga salitang panunumbat ay naipit sa kanyang lalamunan. Nang makita niyang kalmado ang ekspresyon ko at hindi ako nagbibiro, nataranta siya. Huwag, sumusuko na ako. Kasalanan ko ito, hindi ko isinaalang-alang ang nararamdaman mo. Ipinapangako kong hindi na maulit ito. Mula ngayon, malaya kang gamitin ang pondo nang hindi na kailangan ang pag-apruba ni Hikiang. At hindi na ako makikipag-ugnayan ng labis kay Hikiang. Masaya ka na ba? Tinignan ko siya sa mata at nagpa siya akong bigyan siya, at ang aming pagsasama ng isa pang pagkakataon. Tanggalin mo si Hikiang at huwag mo na siyang tatanggapin ulit. At ipagpapalagay kong walang nangyari. Ang mukha ni Bai Ningbing na kanina'y masaya ay muling sumimangot. Sa huli, kinagat niya ang kanyang labi at sumuko. Binitawan niya si Hikiang at tinalikuran ito. Bumalik ka bukas sa kumpanya para kunin ang mga gamit mo. Huwag ka nang babalik. Walang nagawa si Hikiang kundi umalis ng may hinanakit. Nang gabing iyon, si Bai Ningbing mismo ang nagluto ng mga paborito kong pagkain, na para bang walang nangyari at mahal pa rin namin ang isa't isa. Ngunit pareho naming alam na ang lamat sa aming mga puso ay hindi na mabubura. Kinabukasan, sabay kaming bumalik ni Bai Ningbing sa kumpanya. Dala-dala ni Hikiang ang kanyang mga gamit, ang namumulang mga mata niya ay puno ng pagkadismaya at hinanakit, ngunit pilit pa rin niyang pinanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga taong nanunuya sa kanya. Huminto sandali si Bai Ningbing, ngunit hindi man lang siya tiningnan at nilagpasan lang siya. Gayunpaman, nang malagpasan ko si Hikiang, bigla siyang nadapa sa sahig at umungol sa sakit. Natapon ang mainit na kape sa kanyang puting damit. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Sorry po talaga, Vice President Fang. Alam ko na po ang pagkakamali ko, hindi ko po dapat naging masyadong istrikto sa trabaho. Gusto ko lang pong pangalagaan ng mabuti ang yaman ni President Bai. Aalis na po ako. Habang siya ay nakaluhod sa sahig, pinupulot ang mga nagkalat niyang gamit at inilalagay sa yuping karton, hindi na nakatiis si Bai Ningbing at tinulungan siyang tumayo. Hindi niya ako direktang sinabihan, pero malakas siyang sumigaw sa lahat ng naroroon tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pag-api sa katrabaho. Mula ngayon, sino mang muling magsismis at mang-api ng katrabaho, mag-impake na at lumayas. Hindi kailangan ng Bai Corp ng ganyang klaseng empleyado. Agad na dumilim ang mukha ko. Sinasadya ni Hikiang na palabasing inapi ko siya para magmukhang kaawa-awa sa harap ni Bai Ningbing. Nakita ito ng lahat, ngunit walang pag-aalinlangang naniwala si Bai Ningbing at ipinahiya pa ako sa harap ng lahat. Nakakatawa. Sinabi ko sa kanya na tingnan ang kihi, na huwag basta-basta magbintang sa akin. Ngunit tiningnan niya ako ng masama, kumbinsidong ako ang nang-api kay Hikiang. Pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang opisina at malakas na isinara ang pinto. Ito ang unang beses na naiwan ako sa labas ng pinto. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. Malamig kong inalis ang aking tingin at umalis sa kumpanya. Nang gabing umuwi si Bai Ningbing, iwinasiwas niya ang bote ng alak at mga baso sa mesa. Nagkasugat ang aking bukong-bukong dahil sa mga bubog, ngunit hindi niya ito nakita. Nagpatuloy siya sa pagsisigaw sa akin. Fang Yuan, hindi ka pa ba tapos? Pumayag na akong tanggalin siya, bakit kailangan mo pa siyang ipahiya sa harap ng maraming tao? Kailangan mo pa ba siyang idiin hanggang sa hindi na siya makabangon?
Kahit alam ko na ang kahihinatnan, nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko pa rin ang sakit na parang tinutusok ng karayom. Malamig kong tiningnan si Bainingbing. Ibig sabihin, wala kang inimbestigahan at basta ka nalang naniwala na ako ang nagtulak sa kanya. Lalong nagalit si Bainingbing, malakas ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Hindi ba? Matagal ka nang may galit kay Hikyang. Tao ko siya, pero ginamit mo ang iyong posisyon para paulit-ulit na hindi makipagtulungan sa kanya, para ipahiya siya. Fang Yuan, napakakitid ng utak mo. Ano ba ang ginawa ni Hikyang para kamuhian mo siya ng ganoon? Isa lang siyang baguhan na kakapasok lang sa lipunan, hindi tulad mo na isang mayaman at laging nakukuha ang gusto. Kailangan niyang magsumikap ng paunti-unti para umangat, pero ginamit mo ang iyong pribilehiyo para walang pakundangang ipahiya siya. Isinisi niya sa akin ang pagiging itinakwil at pinag-uusapan si Hikyang ng mga katrabaho. Inungkat pa niya ang masakit na nakaraan, ang kapatid niyang lalaki na namatay dahil sa depresyon at pagpapakamatay matapos paglaruan ng mga abusadong anak mayaman. Para kay Hikyang, inihambing niya ako sa mga basurang iyon, handang makipaghiwalay sa akin. Sa wakas, hindi ko na napigilan ang galit at ibinato ang baso ng alak. Tama na. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Hindi siya karapat-dapat na pag-aksayahan ko ng panahon. Hindi ko hahayaang apihin mo ang mga inosenteng tao. At hindi ko tatanggalin si Hikyang. Habang lalo mo siyang minamaliit, lalo ko siyang personal na tuturuan. Kahit gamitin mo pa ang diborsyo para takutin ako, hindi na ako papayag. Kumbinsido si Bainingbing na nagsisinungaling ako at ayaw nang mag-aksaya ng laway sa akin. Tumalikod siya at malakas na isinara ang pinto, na para bang isang pagkutya sa akin na paulit-ulit na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Dahil hindi niya ito pinahalagahan, ayoko na ring magtiis. Walang pag-aalinlangang hinubad ko ang singsing sa aking daliri at itinapon ito sa basurahan. Bainingbing, tingnan natin kung gaano katagal makakatayo ang Bicorp mo sa tulong ni Hikyang nang wala ako. Sa mga sumunod na araw, naging paborito si Hikyang. Hindi lang tinaasa ni Bainingbing ng ilang beses ang kanyang sahod, kundi naglabas pa ng memo para suportahan siya, na nagsasabing nag-resign na ako at sinumang hindi sumunod sa utos ni Hikyang ay aalis sa Bicorp tulad ko. Sabay silang kumakain at umuuwi. Kahit malugi siya sa investment, nakakatanggap pa rin siya ng relo na nagkakahalaga ng daan-daang libo bilang pampalubag loob. Di nagtagal, naging sikat si Hikyang sa kumpanya. Araw-araw siyang nagpo-post sa social media. Isa na namang araw ng pagsisikap. Salamat sa aking mentor, si President Bai, sa kanyang gabay at paghihikayat. Patuloy akong magsusumikap. Ang mga litrato ay puro mamahaling regalo mula kay Bainingbing. Marahil sa mata ni Bainingbing, gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon ang isang kabataan, alagaan si Hikyang na parang kapatid para punan ang kanyang mga panghihinayang. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang otoridad para protektahan ito, hindi niya man lang inisip ang mga tsismis na haharapin ko dahil sa kanila. Ito ay mas masakit kaysa sa pisikal na pagtataksil. Kaya niyang saktan ako para sa isang taong hindi gaanong mahalaga. Idagdag pa ang mga nangyari kamakailan, hindi ko na kailangang magtimpi pa. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang kuya ko. Kuya, di ba may pinakamagaling na abogado ang Fang Shai sa industriya? Gusto kong makipaghiwalay. Ipatulong mo ako sa kanya. Ihanda mo ang pinakadetalyadong kasunduan sa diborsyo. Ang lahat ng para sa akin ay hindi dapat mabawasan kahit isang sentimo. Sa kaso, kailangan kong manalo. Tumahimik sandali sa kabilang linya bago sumagot ang malalim na boses ng kapatid ko. Sigurado ka na ba? 3 taon na ang nakalipas, bumalik ako mula sa pag-aaral sa ibang bansa at pinakasalan si Bainingbing sa kabila ng pagtutol ng kuya ko. Pagkatapos ng kasal, ginawa ko ang lahat para palagin ang Bicorp, mula sa isang maliit na negosyo hanggang sa maging isang bilyonaryong kumpanya. Iginagalang niya ang desisyon ko at binigyan pa ng bahagi sa merkado ang Bicorp para protektahan ito. Ginamit ko ang aking mga koneksyon para magdala ng maraming oportunidad sa Bicorp. Ang mga pangunahing teknolohiya ay galing pa sa akin mula sa ibang bansa at ang core team ay personal kong pinili at sinanay. Marahil nakalimutan na ni Bainingbing na ang Bicorp ay umunlad ng husto dahil sa akin. Ngunit habang tinatamasa niya ang aking mga pagsisikap, sinisisi niya ako sa paggamit ng kapangyarihan para apihin si Hikyang. Gusto niya ang pareho.
Dahil hindi niya makita ng malinaw at minamaliit ako, tutuparin ko ang kanyang hiling at babawiin ang lahat. Sa pag-iisip nito, naging matatag ang boses ko. Sigurado na ako. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa tagumpay o pagbagsak ng Bicorp. Mabuti. Bukas, ipapadala ko ang mga dokumento. Tandaan mo, ang feng shui ang pinakamatibay mong sandalan. Dahil sa insidente sa Binyuan, marami ang nag-aabang sa magiging reaksyon ko kay Bai Ningbing. Ang mga napagkasunduang kontrata ay paulit-ulit na ipinagpaliban. Nang pumayag si Bai Ningbing na tanggalin si Hikiang, bumalik ako sa kumpanya para sana ayusin muli ang mga koneksyon at maghanap ng proyekto para sa Bicorp. Ngunit hindi ko inaasahan na mag-aaway kami ng husto dahil kay Hikiang. Pagkatapos noon, lalo siyang naging kumbinsido na hindi ko basta-basta isusuko ang aming pagsasama. Ngayon na ang oras para basagin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng tawag, naglabas ako ng balita. Sinabi kong hindi na nila kailangang mag-atubili na makipagtulungan sa Bicorp dahil sa akin. Babalik na ako sa feng shui para tulungan ang kuya ko. Kahit na lahat ng pera ni Bai Ningbing ay pinamamahalaan ni Hikiang, gumamit ako ng paraan para ilipat ang bahagi ko. Sakto namang may isang proyektong 1 taon ko nang hawak na kailangan ng i-renew na siyang malaking pinagkukunan ng kita ng Bicorp. Walang pag-aalinlangan kong inilipat ang proyekto sa feng shui. Sa loob lamang ng 2 araw, nabawi ko na ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 3 taon. Ang ilang epekto ay hindi pa agad makikita, ngunit hindi ako nagmamadali. Ngayon, isa na lang ang natitira, ang pagpirma sa divorce papers at tuluyang putulin ang aming ugnayan bilang mag-asawa. Mula nang mag-away kami, lumipat si Bai Ningbing sa isang apartment malapit sa kumpanya at hindi na umuwi. Abala siya sa pagsama kay Hikiang sa mga social event, sinusubukang pilitin akong sumuko sa pamamagitan ng silent treatment. Habang iniisip ko kung tatawagan ko ba siya o ipapadala ang aking assistant, biglang tumawag si Bai Ningbing. Malamig ang kanyang boses. Fang Yuan, pinapauwi tayo ni Mama para sa hapunan bukas ng gabi. Huminto siya sandali at idinagdag, hindi alam ng pamilya na nag-aaway tayo. Hindi na kailangang mag-alala pa sila. Ang ibig sabihin, tuloy ang silent treatment, pero kailangang magpanggap sa labas. Tiningnan ko ang nakahanda ng divorce papers sa aking kamay at hindi tumanggi. CJ, kung sa mga nakaraang araw ay binigyan niya ako ng kaunting pansin, malalaman niya ang mga ginagawa ko sa likod niya. Ngunit hindi niya ginawa. Pero ayos lang. Malapit nang magsimula ang palabas. 7:00 ng gabi, nagmaneho ako papunta sa kumpanya para sunduin si Bai Ningbing at sabay na pumunta sa bahay ng mga Bai. Pagkaparada ko ng sasakyan, tumingala ako at nakita ko si Hikiang na buhat-buhat si Bai Ningbing na parang bagong kasal. Hawak pa ni Bai Ningbing ang kanyang mga high heels, habang pinupunasan naman niya ng panyo ang pawis ni Hikiang. Ang kanilang malapit at malisyosong aura. Kahit sino ang makakita ay iisiping sila'y magkasintahan. Nang makita ako, tila nagmamadaling nagpaliwanag si Hikiang, Vice Presidente Fang, si Presidente Bai po kasi ay nasprain ang paa kanina at hindi makalakad ng maayos. Kaya po ako naglakas loob na buhatin siya. Huwag po sana kayong magkamali ng iniisip. Ngunit sa totoo lang, wala siyang anumang balak na bitawan ito. Maging ang kababaang loob at pagkainosente na ipinapakita niya noon ay tinatamad na siyang iarte. Marahil ay dahil sa papuri ni Bai Ningbing kaya lalong lumaki ang kanyang ambisyon at gusto na niyang tuluyang paalisin ang aking ama. Hindi pa ako nakakapagsalita, mabilis nang nawala ang ngiti ni Bai Ningbing at sinabi sa malamig na tono, wala tayong itinatago. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya. At saka, hindi na siya vice presidente. Bilang personal financial advisor ko, sa akin ka lang dapat sumunod. Hindi mo kailangang yumuko sa kanya. Habang pinagmamasdan ang 2 taong komportabling nakaupo sa likod at itinuturing akong trooper, napangisi ako ng mapakla. Bai Ningbing, balak mo bang isama rin si Hikiang pabalik sa mansyon ng mga Bai? Pero tinatamad na akong makipagtalo. Sa mata ko ngayon, walang halaga si Bai Ningbing, kaya natural na wala ring kwenta si Hikiang. Sayang lang sa laway ang bawat salitang sasabihin ko. Isipin ko na lang na nagkakawang gawa ako at ihahatid sila. Pero hindi ganoon kadaling sumakay sa kotse ko. Bago pa man sila makapag-seatbelt, inapakan ko na ang silinyador hanggang sa sagad.
Marahil ay dahil sa bilis ng pagpapatakbo ko, nakasimangot si Bai Ningbing sa buong biyahe, at nakalimutan na niya ang kanyang mungkahi na magpanggap na maayos ang lahat. Pagkababa pa lang ng kotse, hinila na niya si Hikiang papasok ng bahay, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Noong una, plano ko sanang samahan siyang umarte hanggang matapos ang family dinner, pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Dahan-dahan kong kinuha ang divorce agreement. Pagpasok ko pa lang sa pinto, nakita ko na ang masamang itsura ng mga magulang ni Bai Ningbing. Ningbing, nasaan si Fang Yuan? Bakit ka nagdala ng tagalabas at ganito pa kayo kalapit? Mama, Papa, hindi po tagalabas si Hikiang. Siya ang personal financial advisor ko na tumutulong sa pera ko. Nasprain po ang paa ko kaya niya ako binuhat. Alam po ni Fang Yuan, nasa likod lang siya. Hindi gumaan ang loob ng mga magulang ni Bai Ningbing, sa halip ay lalo pa silang nagalit. Kalokohan! Ipinagkakatiwala mo ang pera mo sa isang tagalabas? Ano na lang ang iisipin ni Fang Yuan? Kahit nasaktan ka, hindi ka dapat nagpapayakap sa isang subordinate sa harap ng asawa mo. Anong itsura niyan? Bumaba ka riyan. At saka, family dinner ngayon, walang lugar dito ang isang tagalabas. Pauwiin mo na siya. Bukas, tanggalin mo siya sa trabaho. Huwag mong abusuhin ang pagmamahal sa iyo ni Fang Yuan at babastusin ang kanyang pagkatao. Si Hikiang ang unang nakakita sa akin. Kahit na pinapaalis na siya ng mga magulang ni Bai Ningbing, nagkunwari siyang naapi at pinalabas na ako ang naninira sa kanya sa likod niya. Presidente Bai, aalis na po siguro ako. Mukhang hindi po masaya si Vice Presidente Fang. Bumaba nga si Bai Ningbing mula kay Hikiang, pero wala siyang balak na paalisin ito. Malamig niya akong tiningnan. Kung hindi ka nasisiyahan, pwede mo akong kausapin ng direkta. Hindi mo kailangang siraan si Hikiang sa harap ng mga magulang ko. Fang Yuan, kailan mo ba babaguhin yung pagiging mayabang mong iyong master? Tao rin si Hikiang, bakit wala siyang karapatang kumain kasama natin? Napatawa ako ng malamig sa walang basihang akusasyon. Akala ba ni Bai Ningbing ay patay na patay ako sa kanya, na gagawin ko ang lahat para makipag-agawan sa isang taong hindi naman banta sa akin? At ngayon, sino siya para pag-usapan ang karapatan? Tila nainis si Bai Ningbing sa malamig kong tawa at desidido siyang makipagmatigasan. Binaliwala niya ang mariing pagtutol ng kanyang mga magulang, hinila si Hikiang papunta sa hapagkainan at pinaupo sa aking pwesto. Isang malinaw na pagpapakita ng kanyang sama ng loob sa akin. Si Hikiang naman, na kanina ay nagsabing aalis na, ay buong pusong sumunod sa kanya, may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Nang makita ito ng mga magulang ni Bai Ningbing, nanggigil sila sa galit at nagmamadaling humingi ng paumanhin sa akin. Sinisisi ang kanilang sarili sa hindi pagpapalaki ng maayos sa kanilang anak kaya ito naging mapusok sa akin. Kung dati nila ito sinabi, siguradong ipagtatanggol ko si Bai Ningbing. Pero ngayon, wala na akong balak na magpakumbaba. Kung pinalaki man siya ng maayos o hindi ay wala na akong pakialam. Tita, tito, hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Malamig ang boses ko, hindi ko tiningnan ang natigilang mga magulang ni Bai Ningbing. Naglakad ako palapit sa kanya at inilapag ang mga dokumento sa kanyang harapan. Ngayong narito na ang lahat, linawin na natin. Naipahati ko na sa abogado ang mga ari-arian. Nailipat ko na rin ang pera. Pumirma ka na lang. Siyempre, kung gusto mong idemanda ako, handa akong lumaban. Natahimik ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Nang matauhan si Bai Ningbing, halos mapunit niya sa galit ang hawak na divorce agreement, puno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Dahil lang sa ganito kaliit na bagay, makikipaghiwalay ka na talaga sa akin. Natakot din ang mga magulang ni Bai Ningbing at dali-daling lumapit para pakiusapan ako. Fang Yuan, hindi biruan ang kasal. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nagsalita, buo na ang aking desisyon. Si Bai Ningbing, na kanina'y malamig ang pakikitungo, ay hindi napigilang mamula ang mga mata. Nagpagawa lang ako ng pamamahala ng pera sa iba. Wala akong ginawang masama. Bakit ba ang laki ng problema mo rito at lagi mo akong kinakalaban? Isa pa, ikaw ang unang nang insulto sa trabaho ni Hikiang. Pinarusahan lang kita sa pamamagitan ng pagiging malamig sa'yo para baguhin mo iyang pagiging mayabang mo. Mahirap bang umamin ng pagkakamali?
Kailangan mo na namang gamitin ang diborsyo para pilitin akong sumuko. Fang Yuan, anong karapatan mong makipaghiwalay sa akin? Hindi ko napigilang tumawa. Tinitigan ko siya sa mata at sinabi ng salita sa salita, anong karapatan? Dahil lang sa paulit-ulit mong pagtawid sa linya para sa kanya, dahil sa galit mo sa akin para sa kanya, dahil sa hindi mo pagrespeto sa akin para sa kanya. Paulit-ulit ko nang sinabi ang mga ito at hindi ko na ulitin. Ikaw ang unang lumabag, kaya huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Lalong namula ang mga mata ni Bai Ningbing. Inihagis niya ang mga kubyerto sa sahig. Kahit na sinabi niya noon na bahala akong makipaghiwalay, ngayon ay ayaw na niyang pumirma at pinunit ang divorce agreement. Malamig ko siyang tiningnan at nginisyan. Ayaw din siyang pakawalan ng mga magulang ni Bai Ningbing kaya ipinataboy nila sa katiwala si Hikiang at pilit akong pinigilan, nagmamakaawa at nagsasabi ng kung ano-anong magagandang salita. Fang Yuan, kasalanan talaga ito ni Ningbing. Pagsasabihan namin siya. Huwag kang padalos-dalos. Dati naman kayong nagmamahalan, di ba? Hindi kailangang umabot sa ganito dahil lang sa isang tagalabas. Pero ang desisyon ko ay hindi na mababago ng sinuman. Hindi na kailangan. Magsasalita pa sana si Bai Ningbing nang tumunog ang kanyang telepono. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na masamang balita, tiningnan niya ako nang may kalungkutan at galit. Ang imahe niya bilang isang malakas na babae ay gumuho sa isang iglap, mukha siyang pagod. Marahil ay nalaman na niya ang mga ginawa ko sa mga nakaraang araw at ang matinding pinsalang idinulot ko sa kanyang kumpanya. Galit at bigo si Bai Ningbing at sa huli ay tiningnan niya ako nang may hinanakit. Fang Yuan, kailangan mo ba talaga akong gantihan ng ganito? Walang emosyon ang mukha ko. Hindi ito paghihiganti. Mga resources ko naman talaga yon. Natural lang na bawiin ko kapag naghiwalay na tayo. Tutal, minamaliit mo naman di ba? Pirmahan mo na ang kasunduan. Huwag na nating gawing mas pangit pa ang sitwasyon. Pagkatapos kong magsalita, hindi ko na tiningnan si Bai Ningbing na napaupo sa silya dahil sa panghihina. Walang alinlangan akong umalis. Ang bigla kong pag-alis ay walang dudang nagdulot ng malaking epekto sa kumpanya ng mga Bai. Nang maibenta ni Bai Ningbing ang maraming ari-arian para pansamantalang maisalba ang kumpanya at desperadong gusto akong suyuin, matagal na akong nakalipat pabalik sa bahay ng mga Fang at na-block na ang lahat ng paraan para makontak niya ako. Ayaw niyang pumirma, kaya araw-araw kong ipinapadala sa assistant ko ang divorce agreement hanggang sa pirmahan niya ito. Sa loob ng opisina, hawak ng assistant ko ang makapal na folder at nag-ulat ng sitwasyon. Sir Fang, hindi pa rin po pumipirma si ES Bai ngayon. Tiningnan lang niya saglit tapos pinunit. Gusto niya raw po kayong makausap ng personal. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ko nang hindi man lang tumitingin, patuloy sa pagrepaso ng dokumento. Ipadala mo ulit bukas. Ano na ang sitwasyon ng kumpanya ng Bai? Agad na iniabot sa akin ni Liu ang folder. Mas malala po sa inaasahan. Marami ng partners ang kumala sa kontrata. Hindi na makapagpasahod ang kumpanya ng Bai. Pati mga lumang proyekto hindi na tumatakbo ng maayos. Kumakalat na ang chismis na hindi na magtatagal ang kumpanya nila. Balisan na ang lahat. Bukod pa rito, may mga core technical personnel mula sa kanila ang kumontak sa akin. Lahat sila ay handang lumipat dito kasama ang kanilang research teams at progress sa parehong sahod. Ano po ang masasabi niyo, Sir Fang? Siyempre, hindi ako tatanggi. Magsagawa ka ng survey. Kung walang problema, kunin silang lahat. Dagdagan mo ng 0% ang sahod ng bawat isa. Hindi tulad ng kumpanya ng Fang na may iba't ibang industriya, ang kumpanya ng Bai ay nagplano na mag-focus sa teknolohiya ngayong taon at tinanggal na ang maraming tradisyonal na negosyo. Ngayon, wala na ang pinaghirapan nilang Iki Ampersand at team at kapos pa sa pondo, halos naghihintay na lang silang mamatay. Kung may dapat sisihin si Bai Ningbing, iyon ay ang sarili niya sa kawalan ng kakayahang panatilihin ang mga tao. Hindi niya ako masisisi. Mabilis na inayos ng assistant ko ang lahat. Matalino siya at hindi na kailangan pang utusan, ipinakalat niya sa kanyang network na bukas ang aming kumpanya para sa mga may kakayahang aplikante. Sa loob lang ng 1 linggo, maraming talento ang nawala sa kumpanya ng Bai at lalong lumala ang kanilang sitwasyon.
Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang mabilis na pagdating ng karma kay Bai Ningbing dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala. Fang, nalaman ko po na ginamit ni Hikiang ang tiwala sa kanya ni Emmet Bai at lihim na kinuha ang 1 milyong cash na nakuha niya sa pagbenta ng lahat ng ari-arian. In-invest niya ito sa isang proyekto na may napakataas na return at napakababang risk. Sa ngayon po, hindi pa ito alam ni Emmet Bai. Nakikipagnegosasyon siya sa isang foreign partner, itinataya ang lahat ng yaman niya. Napangisi ako ng malamig. Desperado na talaga sa pera. Isang napakababaw na scam. Iniisip siguro ni Hikiang na sa pamamagitan nito ay sisikat siya at tuluyan ng papalitan ang pwesto ko sa puso ni Bai Ningbing. Pero hindi niya alam na isa lang siyang mayabang na bagito na walang pananaw at talino sa negosyo. Palaging nagyayabang, umiinom ng mamahaling alak, at lahat ng investment niya ay palugi. Matagal nang kumalat ang chismis. Si Bai Ningbing lang ang bulag kaya ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng yaman. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon niya kapag inakala niyang malalampasan ng kumpanya nila ang krisis, para lang matuklasan na naubos na ni Hikiang ang lahat ng pera niya. Hindi ako ganoon kabait para sabihan siyang pigilan ang pinsala. Biglang umilaw ang screen. Si Bai Ningbing. Hindi ko na alam kung ilang numero na ang pinalitan niya at ilang beses nang tumawag, pero hindi ko sinasagot. Pati mga magulang niya ay ilang beses na rin akong pinuntahan para suyuin akong makipagbalikan. Noong una, dahil sa paggalang sa kanila bilang nakakatanda, magalang ko silang tinatanggihan. Pero nang bumagsak na ang kumpanya nila, naging desperado sila at araw-araw na bumibisita. Nainis na ako kaya tuluyan ko na silang pinuputol. Inutusan ko na rin ang kapatid ko na bawal nang tumapak ang sinumang miyembro ng pamilya Bai sa teritoryo ng mga Fang. Nakita ng assistant ko na wala akong balak sagutin at idinagdag, Sir Fang, mukhang bumigay na po si Bai. Pumapayag na raw po siyang pumirma, pero kailangan daw po kayong makausap muna ng personal. Kung hindi, patatagalin niya raw po. Naisip ko ang magandang palabas na mangyayari, kaya pagkatapos mag-isip ay sinagot ko ang tawag. 3 araw mula ngayon, alas 7 ng gabi. Hihintayin kita sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Kung saan ito nagsimula, doon din ito magtatapos. At sa loob ng 3 araw, iyon din ang araw kung kailan lalabas ang resulta ng investment ni Hikiang. Pagpasok ko sa coffee shop, matagal nang naghihintay si Bai Ningbing. Mas lalo siyang pumayat. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, nakalugay ang mahabang buhok, at magaan lang ang makeup. Halatang sinadya niyang gayahin ang itsura niya noong una kaming magkita, para subukang buhayin ang mga masasayang alaala. Pero hindi na maibabalik ang nakaraan. Nang makita niya ako, dali-dali siyang tumayo at hinawakan ang kamay ko. Fang Yuan, alam kong nagkamali ako. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo dahil kay Hikiang at sinaktan ka. Lalo na't hindi ko dapat siya pinagtanggol laban sa'yo. Para lang siyang kapatid sa akin kaya gusto ko siyang protektahan. Sumpaman, wala akong nararamdaman para sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Namumula ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang aking kamay na parang takot na magkamali ako ng interpretasyon, nanginginig ang boses. Mahina at marupok, malayong-malayo sa malakas na babae na dati inaakusahan akong masyadong controlling. Pero hindi na ako maaawa pa. Maraming beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon. Kung noon pa man ay tinupad niya ang kanyang pangako, at naging malinaw ang kanyang pag-iisip, hindi sana siya hahantong sa ganitong kalagayan. Ako pa rin sana ang kanyang magiging pinakamatibay na sandalan. Pero siya ang pumili ng kanyang landas. Nainis na ako kaya pilit kong inalis ang braso ko sa pagkakahawak niya at iniabot ang kasunduan. Hindi ba't sinabi mong kailangan mo muna akong makita bago ka pumirma? Huwag na nating sayangin ang oras ng lahat. Nasaktan si Bai Ningbing sa aking kalamigan, napahawak siya sa kanyang ulo sa sobrang pagkabigo. Hindi ako pipirma, Fang Yuan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pakiusap. Ipinapangako ko, mamahalin kita ng maayos, aalagaan ko ang ating pagsasama. Iniisip mo bang pabigat ako sa iyo ngayon, di ba? Huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang isang foreign partner. Gagamitin natin ang 10 milyon para magbukas ng bagong merkado. Malapit nang bumalik sa rurok ang kumpanya ng Bai. Maniwala ka sa akin, magbalikan na tayo.
Sa harap ng kanyang paulit-ulit na pagsusumamo, wala akong naramdamang anumang emosyon. Sa halip, napatawa pa ako. Bai Ningbing, sa tingin mo ba makakabawi ka pa? Ano? Hindi naintindihan ni Bai Ningbing ang ibig kong sabihin. Lalo akong tumawa ng malakas at may pang-insulto. Ayaw mong iwan ang karangyaan na nakukuha mo sa akin, pero ayaw mo ring bitawan ang kapatid mong nagbibigay sa iyo ng aliw, kaya ayaw mong pumirma sa diborsyo at lumalapit ka sa akin na may pag-asa. Kung naging desidido ka lang at tinalikuran mo si Hikiang, baka sakaling nalinlang ko pa ang sarili ko na maniwala sa iyo ulit. Sayang lang, pinanatili mo pa rin siya sa tabi mo, ipinagkatiwala mo pa rin sa kanya ang lahat, at sinusubukan mo pa akong kumbinsihin sa mga magagandang salita. Masyadong halata ang pagiging sakim mo. Makabawi. Baka hindi mo alam na yung pinahahalagahan mong mabuting kapatid ay matagal nang nilustay ang huling pera mo. Nang marinig ito, biglang namutla ang mukha ni Bai Ningbing. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Anong sinabi mo? Malamig ko siyang tiningnan, walang bahid ng awa. Bai Ningbing, wala ako. Inaasahan mo bang isang walang kwentang tao ang magliligtas sa kumpanya mo? Napasuray si Bai Ningbing, muntik nang matumba. Mahigpit siyang kumapit sa gilid ng mesa, namuti ang kanyang mga daliri sa sobrang diin. Hindi maaari. Sinabihan ko siyang huwag gagalawin ang perang iyon. Nang makita ko ang kanyang itsura, nagsawa na ako. Tinatamad na akong makipagtalo pa. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang pirmadong kasunduan. Kung hindi, sa korte tayo magkita. Pagkasabi niyon, tinalikuran ko siya at umalis sa coffee shop, iniwan siyang mag-isang humarap sa malupit na katotohanan. Kinabukasan ng tanghali, iniabot sa akin ng aking assistant ang pirmadong divorce agreement at tuwang-tuwang ikinuwento ang nasaksihan niya sa kumpanya ng Bai. Nagkaroon daw ng malaking away. Nalaman ni Bai Ningbing na talagang nilustay ni Hikiang ang lahat ng pera niya at nagkautang pa ng 10 milyon. Sa sobrang pagkabigo, sinigawan niya si Hikiang na magnanakaw, na kinuha ang pera ng walang pahintulot para i-invest. Paulit-ulit niya itong sinampal. Nang makita ni Hikiang na hindi lang naubos ang pera ni Bai Ningbing kundi baon pa sa utang, hindi na siya nagpanggap. Itinulak niya ito at sinabing kung hindi lang dahil sa pera nito, hinding-hindi niya ito pagtitiyaga ang suyuin. Sinabihan pa niya si Bai Ningbing na maging hostess para sa matatandang lalaki para bayaran ang kanyang kaligayahan. Sa sobrang galit, hinimatay si Bai Ningbing at isinugod sa ospital. Pero bago siya mawalan ng malay, sa tindi ng galit niya sa taong sumira sa kanya, kumuha siya ng kutsilyo ng isang empleyado at sumugod kay Hikiang. 10 beses niya itong sinaksak sa tiyan hanggang sa mamatay. 10 beses siyang nakipag-away sa akin para kay Hikiang, pero hindi lang ito nagpasalamat, bagkus ay tinapakan pa siya sa kanyang pagbagsak at binigyan siya ng nakamamatay na dago. Pero wala na akong kinalaman doon. Kung mas maaga niyang nakita ang tunay na kulay ni Hikiang, hindi sana siya hahantong sa ganoong katapusan. Mabuti na lang at pirmado na ang divorce agreement. Tapos na talaga kami sa isa't isa. Nang maglaon, nakulong si Bai Ningbing at sinabing gusto niya akong makita ulit. Ang kanyang mga magulang ay nagmakaawa sa akin, natulungan ko raw siya alang-alang sa aming pinagsamahan. Sinabi ng kapatid ko na kung lalambot ang puso ko, maaari siyang kumuha ng pinakamahusay na abogado para ipagtanggol si Bai Ningbing. Pero tumanggi ako. Ang bawat isa ay dapat managot sa kanilang mga ginawa. Mabilis na kumalat sa mundo ng negosyo ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Bai Ningbing at naging usap-usapan ng lahat. Samantala, binili ko ang bangkarot na kumpanya ng Bai at ginawa itong subsidiary ng aming kumpanya. Sa loob ng wala pang 3 taon, naibalik ko ito sa ruro. Dahil dito, naging isang alamat ang pangalan ko sa mundo ng negosyo. Tungkol naman kay Hikiang, pagkatapos niyang mamatay, unti-unting nabunyag ang kanyang mga iskandalo. Lumabas na baon pala siya sa utang, isang lalaking binubuhay ng mayamang babae, at nilapitan lang niya si Bai Ningbing para sa pera nito. Nang malaman ito ni Bai Ningbing, wala siyang ibang naramdaman kundi galit sa sarili, dahil hinayaan niyang sirain ng isang manloloko ang dati niyang masaya at perpektong pagsasama. Bago siya makulong, nagpadala siya sa akin ng isang sulat. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad na hindi niya dapat pinaniwalaan ang iba at binaliwala ang tunay na pagmamahal. Ngunit huli na ang lahat. Mayroon na akong bagong buhay, mga bagong layunin.
Hindi na ako mananatili para sa mga tao at bagay ng nakaraan.